impeachment trial pa rin, naging kontrobersyal ang lupa ng pamilya ni Mrs. Cristina Corona na binili raw ng City Hall ng Maynila noong administrasyon ni dating Mayor Lito Atienza. At ang usaping ito tila muling bumuhay sa hidwaan ni Atienza at ng kasalukuyang Mayor Alfredo Lim. May report si Sherry Ann Torres, exclusive. Ito ang lupa sa kanto ng Legarda at Bustillo sa Maynila na binili ng lungsod noong 2001 mula sa Basa Guidote Enterprises, ang kumpanya ng pamilya ng asawa ni Chief Justice Renato Corona. Ang 1,000 square meter na property binayaran ng 34.7 billion para paglipatan ng Sampaloc Market. Sa impeachment trial, lumabas na hanggang ngayon nakapangalan pa rin sa Basa Guidote ang lupa pagkalipas ng 11 taon dahil may mga buwis pang hindi nababayaran ang nagbentang si Mrs. Cristina Corona. Meron lang kami nakitang kopya ay yung mga Xerox copies ng documents. Xerox copy ng title, Xerox copy ng deed of sale. Ang totoo pa nga nito, yung deed of absolute sale, wala rin kaming kopyang makita. Nahanap namin yung owner's duplicate copy of the title of Basa Guidote Enterprises Inc., which should be the basis for our registration, if we have to register. Ang tumalo kay nooy Manila Mayor Lito Atienza na si Mayor Alfredo Lim, pinaiimbestigahan na ang pagbili sa lupa noong panahon ng kanyang katunggali. Noong isang linggo naman, naglabas ang Commission on Audit ng Notice of Disallowance matapos lumabas sa kanilang review na hindi na kumpleto ni na dating Mayor Atienza ang mga requirements. Kaya dapat daw isoli sa gobyerno ang 34.7 billion pesos na pinambili ng property. Pero tumututol dito ang abogado ni Corona na si Defense Counsel Ramon Esguera. Sabi niya hindi raw naisilbi ng tama ang Notice of Suspension noon. Napakatagal na rin daw nito kaya hindi pwedeng gawing basehan ng Notice of Disallowance. Pero ayon kay COA Chairperson Maria Gracia Pulido Tan, naglabas sila ng Notice of Disallowance nitong March 19, 11 taon matapos mangyari ang bentahan ng walang ibang dahilan kundi gampanan ang kanilang trabaho. Paliwanag niya, nagbigay daw ang COA ng Notice of Suspension kina Atienza noong 2002 at binigyan siya ng 70 araw upang isumite ang hinihingi nila mga dokumento. Ito raw ang napag-alaman ng COA matapos nila repasuhin ang transaksyon sa kahilingan mismo ni Esguera. Si Atienza ayaw din bilhin ang paliwanag ng COA. Tingin niya panggigipit ito matapos niyang tumestigo sa impeachment court. I'm sure hindi alam ng ibang tao yan, kundi mga tiga City Hall ang gumawa niyan. Akala nila makakatulong sila. Alam mo, maraming sumisip-sip ngayon sa Pangulong Aquino. This is plain and simple harassment. If at all, I can call it persecution of a witness. Pero paglilinaw ni Lim, COA ang kusang loob na kumilo sa transaksyong ito at hindi at tanggapan niya. Yung mga personal attacks niya, no comment na ako. I don't want to dignify these lies, no? And also baseless comments. Hindi naman ako nagpapa-investigate. COA sent us a directive inquiring as to what happened the previous years yata yun, 2002. Sa dakong huli, kapwa nag-iwan na mensahe sina Atienza at Lim sa isa't isa. Ang aking mensahe kay Mayor Lim, imbis na pinagkakabalahan mo itong hindi mo malaman kung paano ka sisip-sip sa Pangulo. Ako'y malapit din sa pamilyang yan, pero huwag kang ganyan. Pag-ukulan mo ng pansin, ang trabaho mo, nabubulok na Maynila. That is his opinion. He is entitled to his opinion. Anong koneksyon ng eleksyon dito sa investigasyon na nangyayari sa Senado? I don't see the point baka siya ang injecting politics and everything. Nagsimula bilang magkaalyado sa politika nung kalagitnaan ng dekada 90. Pero ang alyansa ng isang Alfredo Lim at Lito Atienza unti-unting nabuwag pagsapit ng dekada 2000. At ngayon na mayroong usapin tungkol sa isang biniling lupa para pagdalhan sa bagong Sampaloc Market, muli na naman na umiinit ang issue sa pagitan ni Lito Atienza at ni Alfredo Lim na marami ang humuhula, malamang daw umabot pa hanggang 2013 elections. Sherry Ann Torres, GMA News.